Give God the first fruit of your time, talents, and resources. So kung gusto natin na tayo ay priority natin ang Panginoon, kailangan natin i-priority natin sa Kanya ang ating oras, ang ating talento at ang ating mapagkukunan. Ibig sabihin, i-honor natin siya sa ating mga hanap buhay. So kung tayo nagtatrabaho, sinasabi niya sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops, of all your crops. So ibig sabihin, kung pinapriority natin ang Diyos, pinaparangalan natin siya sa ating mga hanap buhay. So kung halimbawa, yung naghahanap buhay ka, unang kita mo, unang sweldo. So dapat ibinibigay natin sa Panginoon ng buong buo. With the first fruit of your crops, sabi dito. So halimbawa, sumusweldo ka, yung unang bunga o unang sweldo mo, ibibigay natin yun sa Panginoon. So, tulad ko, unang sweldo ko sa YouTube, binigay ko sa Panginoon. So, kaya nga ito yung sinasabi na kung magkano yung unang bunga ng kita, dapat ibinibigay natin sa Panginoon dahil priority natin siya. So, yan ang sinasabi na halimbawa, pag unang negosyo mo, nagnegosyo ka, para gusto mo na mananatili ang pagpapala ng Panginoon, mananatili ang kanyang biyaya, ang kasaganaan, kailangan natin na ibigay natin yung first fruit sa kanya sa pamamagitan ng pag-alay ng unang benta. So halimbawa, ikaw ay nakabenta ng una mong benta sa iyong negosyo, yun ang ibibigay mong first fruits. Ito yung nagbibigay din ng kalagahan ng paggalang sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik ng bahagi ng kung ano ang kanyang pinagpala sa atin. Kaya nga ito yung mga unang bunga ay tumutukoy sa kaugalian ng pag-aalay ng pinakamahusay at unang bahagi ng ani, kita man ito ng tao sa Diyos. So kaya nga ito yung unang kita, unang benta, yan ang ibibigay natin sa Panginoon na sumasagisag sa pagtitiwala at pasasalamat at pagkilala sa kanyang bilang isang pinakahuling tagapagkaloob. So kaya nga tulad ng Panginoon Kristo, siya yung una at huli na ipinagkaloob sa atin. Dahil sa pagsakripisyo niya, na itinuturo nito ang alintuntunin ng pag-una sa Diyos sa ating pananalapi, mapagkukunan at pagpapala na nagpapakita ng puso ng pagsamba at pagsunod. So ito ay isang paalala na ang lahat ng mayroon tayo ay nagmumula sa Diyos, kaya ibigay natin sa Kanya ang pagpaparangal sa Kanya ng ating mga papagkukunan na ito'y nag-aanyaya sa Kanya na patuloy na paglalaan at pabor tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan. Prioritizing God's means giving Him the best of what you have. So iyan ang sinasabi, whether it's your time, talents, or finances. So kaya nga ito yung, this show your trust in His provision and your gratitude for His blessings. So kaya nga't mahalaga yung pagbibigay prioridad sa Diyos ay nangangahulugan ng pagbibigay ng kanyang pinakamahusay sa kung ano ang mayroon ka. Ito man ay sa oras, talento, or pananalapi na ipinapakita nito ang ating pagtitiwala sa Diyos sa kanyang paglalaan ng pasasalamat sa kanyang mga pagpapala. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa, the widow's offering. So kaya nga ito'y mababasa natin sa banal na kasulatan. Basahin nyo na lamang po. Ito'y basahin natin na upos ang Panginoon Kristo sa tapat ng pinaglalagyan ng mga handog at pinagmasdan ang mga taong naglalagay sa kanya ng pira sa kabangbayan ng templo. Maraming mayayaman ang nahuhulog ng mas malaking halaga. Sa verse 42, ngunit dumarating ang isang mahirap na balo at nang hulog ng dalawang napakaliit na bariyang tanso na nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo. So ito yung pagbibigay ng sakripisyo sa mayamang contribution. Itinatampok na mas malaki ang handog ng balo, hindi dahil sa dami, kundi dahil sa nagbigay siya ng may sakripisyo ng buong pagtitiwala sa Diyos.
Kabaliktaran nito sa mayaman na nagbigay lamang ng maliit na bahagi ng kanilang sobra. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, sa verse 43, tinawag ng Panginoon Kristo ang mga alagad at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ang naghulog ng higit sa kabangyaman kaysa lahat ng iba. Dahil ito yung itinuturo na pinahahalagahan ng Diyos ang puso at intensyon sa likod ng pagbibigay. Hindi lamang ang laki ng regalo. Kaya't sinasabi pa sa Mark 12 verse 44, silang lahat ay nagbigay ng kanilang kayamanan, ngunit siya, mula sa kanyang kahirapan, inilagay niya ang lahat-lahat ng kailangan niyang mamuhay. So ibig sabihin, wala nang tinira sa kanya. Ibig sabihin, anuman ang mayroon sa kanya, ibinigay niya ang lahat para sa Panginoon. Ngunit itong mayayaman, ibinigay lamang kung ano yung natira. So, hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Dahil kung ano lang yung natira na hindi nila kailangan ng binigay. Ngunit itong babaeng itong balo, ang lahat ng mayroon sa kanya ibinigay. So kaya nga't ito yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang balo'y nagpakita ng napakalaking pananampalataya at pag-asa sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Ng lahat ng mayroon siya, nagtiwala siya, ay magbibigay para sa kanya mga pangangailangan. So kaya nga bilang mga mananampalataya, paano natin ito isa sa buhay? Kailangan natin magbigay ng sakripisyo at magpagbigay. Ang tunay na pagbibigay ay nasasangkot sa sakripisyo at pagtitiwala sa Diyos, oras man ito, pera o kayamanan. So kaya nga't ito'y sinasabi, magtiwala tayo sa Diyos bilang tagapagbigay, na sinasabi na magtiwala na tutugunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan habang pinaparangalan natin siya kung ano ang mayroon sa atin. Kaya dapat focus tayo sa puso, ibig sabihin focus on the heart. Tandaan, ang Diyos ay tumitingin sa puso at motibasyon. Sa likod ng iyong mga action, ito man ay pagbibigay, paglilingkod o pagsamba. Dapat taos puso nating binibigay o inaalay sa Diyos, hindi yung napipilitan. Ito bilang mga mananampalataya, itinuturo sa atin ang kababaang loob, pagbibigay at sakripisyo yung mahalaga sa Diyos kahit na ang mundo ay maaaring makaligtaan o maliitin ang mga ito.